ng ilaw. Amen. Good morning po sa ating lahat. Sige, pakibati po ang katabi nyo left and right at sabi mo, welcome home. Ayan, sa mga nasa Facebook Live din po natin, welcome home. Yan, heart react and share this live. Ayan, let me introduce myself. I am Pastor Arina Aguilan, one of our pastors here in Lighthouse Church International. I am very much excited today kasi kanina I believe we encountered God through our worship time. Tama po ba? Amen. Sino po dito you appreciate our worship team? Ayan, palapakan naman po natin sila. Oo, nagpapahinga na sila, no? Anyways, today, no, mas lalo po tayong mapapalakas dahil we are going to hear and study God's Word. And for 2 weeks, no, actually, ang month of July is our series break, no? Kaya mapapansin nyo, wala po muna tayong series. And so, for the past 2 weeks, nakakatanggap tayo ng mga mabibigat na topics, tama ba? Kung maaalala nyo po, pinag-usapan po natin Pentateuch. Nandito po tayo ba? Nag-preach si Rev Paul about Pentateuch. And last week, no, nag-share po si Pastora Jobel, no, ng napakagandang mensahe, no, the delicate instruction of God to Moses. No, napakabigat na mensahe. Amen. No, minsan umiiwas tayo sa mga mabibigat na mensahe pero hindi natin alam kinalaunan, yun din ang magiging susi para gumaan ang buhay natin. Diba? Or gusto naman natin mga magagaan na mensahe, yung kinikiliti lang tayo, pero in the end, bibigat ka rin. Kasi bakit? Walang nabago sa'yo. Diba? So, we are thankful, no, na sa ating simbahan, diba, hindi tayo nagsusugarcoat ng ating mga preachings. Amen? Alright, and this Sunday, it's my prayer as well that the word for today ay tatago sa ating puso't isipan at mag-uudyok sa atin to do an action. Sino po dito handa na siya? Yan, isang malakas po ulit na amen. Alright? Alam nyo po, no, isa sa mga natutunan ko, lalo na no, sa work ko po, no, and I believe sa mga working din, no, may mga tasks or projects po tayo na they are tagged or classified as urgent. Sabihin pa natin urgent. Pag sinabing urgent, yung agarang aksyon, di ba, yung immediate, yung hindi pwedeng i-delay. Tama po ba? And sometimes in our lives, yung mga pangyayari po sa atin na immediate din, urgent, na hindi po natin pwedeng patagalin. Gaya po, for example, no, kapag may sakit, hindi pwedeng patagalin yan. Di ba? Kailangan bigyan ng agarang aksyon. Lalo na, no, sabi nga nila, pag nilalagnat ka, baka nilalagnat ka lang kasi kulang ka sa pera, baka yan yung lunas. Diba? Pera lang ata. Kulang lang talaga ako sa pera kaya ako may sakit. Pambihira, nilagyan ng libo-libo, no? Gumaling. Amen. Sino po gagaling dito? Kapag nalagyan po, therapy. Tama, therapy. Oo, therapy. Diba? Ano pa? Yung bagyo, no? Isa po yan sa urgent, no? Na kapag malakas, matindi, kailangan lumikas, no? And kailangan mo talaga ng wisdom dyan. Paano kayo magsusurvive para tong si kuya? Talagang galing ng wisdom, no? Kailangan makasulong sa baha na hindi mo, di ba, sinasacrifice ang mga paa mo. Di ba? Ganyan ang ginawa. May wisdom. Amen. Grabe. No? Ano pa? Lalo na pag gutom, sino pa dito? Nagagalit na siya, naiinis siya pag gutom. Wala po. Huwag po kayong mag-alala. Mabilis lang po ako mag-pitch. Maya-maya po magko-closing prayer na tayo. Ayaw ko po kayong magutom. Pero sometimes, minsan, sa dahil dalian po natin, no, minsan may mga mali tayong nagagawa. Parang ito, no, nagluto siya sa pagmamadali niya, guys, tulungan niyo ako, please. Lagot ako nito, gutom na sila, darating na sila. Akala ko kasi mantika, yung pala dishwashing. Kaya pala nung niluluto niya, bumubula. Dishwashing liquid pala ang nakuha niya. Alright? No, natatawa tayo, but you know what? In our relationship with God, there are also instances that we need to do an immediate action. May mga parts sa buhay natin na kailangan ng urgency. Yung hindi na dapat pinapatagal. Yung dapat hindi mo na pinapadelay. Kasi kapag mas pinadelay mo, mas malaki ang damage na magagawa po nito sa ating buhay. Amen. Or maybe sa kabilang banda, no, iniisip mo, there's something inside of you na disadvantage siya, but God can use it to His advantage.
No? Alam niyo po, ganyan ang buhay po na pag-uusapan po natin sa umagang ito, yung ating bida, no? And this man, he took a radical and immediate action when God called him. At yung akala niyang unique quality niya na akala ng iba ay disadvantage, ay gagamitin pala ni Lord to His advantage. Alright? Sino po dito excited siyang makilala kung sino ito? Alright, so join me for this morning. Pag-uusapan po natin si Ehud, the assassin judge. Sabi mo natin, Ehud. Okay? The assassin, yan. Grabe, no? Siguro, nagkakabato to kasi marami siyang asin. Sige, amen. Wow, come on. Gerson. Joke po yan ni Gerson. Talagang pinasa kay Gerson. Alright? Now, ang story po natin ay makikita po sa Book of Judges, chapter 3, verse 12 to 30. Now, bago po natin basahin yung ating main text, bibigyan ko muna kayo ng background. Ano ba ang meron or ano ang nangyayari sa Book of Judges? No? Bago po ang Book of Judges, ano po yung book prior? Joshua. Ayan, tama po. At alam nyo, nung time po ng Judges sa chapter 1, nakakalungkot lang na natapos ang leadership ni Joshua na hindi siya nakapag-appoint ng leader. Yun yung problema lang. Kaya po, in chapter 1, nagkaroon sila ng problema. Sino ang magli-lead sa atin para i-conquer pa yung mga natitirang lupa kasi wala tayong leader. Alright? And so ang nangyari, no, nag-initiate ang tribe ng Judah para i-conquer ang remaining land. At sumunod yung mga ibang tribe. Kaya lang, nakakalungkot, may pagkakapareho silang lahat sa pag-deal nila sa kanilang mga enemies. No? Letter A, anong ginawa nila? They did not drive out their enemies, pero ang utos ng Diyos, ubusin sila. Ubusin, walang ititira. Kaya anong ginawa nila? No? They pressed their enemies to face labor. Imbis na patayin ang ginawa nila, ginawa na lang nilang mga alipin nila. But again, hindi yan ang instruction ni Lord. Ang utos ni Lord, ubusin. So ang nangyari, hindi na alam in the later, in the later life or in the long run, yung mga tribes na yon, no, nakipagkasal sila doon, nagkaroon sila ng mga asawa from other tribes, in which ang nangyari, syempre, yung mga Diyos nila, sinamba na rin nila. At ang malupit pa niyan, pinagsisilbihan na rin nila yung Diyos nila. No? Kaya makikita po natin that what we tolerate will eventually kill you. Yung mga bagay na hindi mo dinidil, yung bagay na, di ba, hinahayaan mo lang, yan ang papatay sa'yo. Alright? And alam nyo, nung time na to, ang ginawa ng Panginoon, nag-grace siya ng mga judges to lead the people. Sino ba yung mga judges na kilala natin? Di ba sila Samson, Deborah, Gideon, di ba? Sa CG natin, yung lately lang pinag-usapan natin si Jephthah. Yan, marami kasing Asian na pa sa Jephthah. Ganon, yung kailangan may hininga. Diba? And judges have different leadership styles and each one demonstrated that God's judgment follows apostasy while repentance brings what? Restoration. At makikita po natin sa Book of Judges, paulit-ulit yung cycle ng buhay nila. Magkakasala, diba? And then hihingi ng tawad sa Panginoon, bibigyan sila ng judge para i-guide sila. Kasi po sa time nila, sa Book of Judges, ito yung tema nila. They live as they saw fit. Di ba? Minsan parang ganyan din tayo namumuhay na tayo sa kung ano na lang yung gusto natin. Wala na tayong pakialam sa Panginoon. Basta ito yung gusto ko, ito yung gagawin ko. Alright? Kaya nga in verse 12, sabi doon paulit-ulit nating mababasa, again, the Israelites did things the Lord considered evil. Sabi natin, again. Diba? Again and again. Lalamat. Yalalamat. Sikalalamat. Diba? Alam niyo po, sabi nga ni Rev Paul last Sunday, no, hindi malupit ang Diyos. Ang malupit, tayong mga tao. Kasi paulit-ulit rin tayong pasaway. And so, nung time na to, unang nagpadala ang Panginoon ng first judge na si Othniel. At nagbigay siya ng 40 years na kapayapaan sa Israel. At ngayon,
may pumalit na naman na isang king na ang pangalan ay Eglon. Sabi natin, Eglon. Yan, pakita natin yung picture niya, ang lusog niya, no? Yan, in line with nutrition, nakakain to ng maraming saluyot. No? Mamaya makikita nyo bakit ganyan, no? Yan kasi yung description niya sa text natin. Alright? And siya po ay hari ng Moab, or ng mga Moabites. At ang matindi nito, nakianib pa siya sa mga kalaban ng mga Israel na Ammonites at Amalekites. Sabihin natin, did you know? Ayan, did you know, no? Share ko lang po sa inyo. Ang mga Moabites po ay produkto po sila ng incest ni Lot sa kanyang anak, no? Sa eldest daughter niya. Kung maalala nyo, di ba? Dahil feeling nila mauubusan na sila ng mga lalaki, sumiping sila sa tatay nila at ang tribo ng Moabites, sila ang bunga nun. Alright? And the Ammonites, they're also descendants of Lot. At ang matindi, they worship this God named Molech. At si Molech po, siya po ay isang Diyos na nag-uudyok ng child sacrifice. Para ma-worship siya, mag-aalay sila ng isang sanggol. Grabe, nung time na yan, grabe talagang, parang ayaw mo na lang mag-anak kasi isa-sacrifice pala, no? And the Amalekites, sila po ay galing sa lahi ni Esau. So isipin niyo po, for 18 years, ang mga Israelites ay subject sa haring si Eglon. Kaya ano naman ang ginawa nila? Of course, they cried out for help, and so the Lord sent another judge named Ehud, who is from the tribe of Benjamin. Sabi natin, Benjamin. And he is a left-handed man, kaya nga nakataas yung left niya, di ba? Tag life lang. Parang sinabi niya, ba tayo dyan? Joke lang na. Ba tayo? Ayan, mga youth natin na, diba? And sige, bago po tayo tumuloy, no, pwede ba inayahan ko po lahat na tumayo at tayo po ay magbabasa ng ating text, no? Kasi mahaba-haba po ito. Yan, samahan niyo po ako. In Judges chapter 3, verse 16 to 30, mauna po ako, susunod po kayo, no? Ehud made himself a sword with 2 sharp edges that was about 12 inches long. He tied the sword to his right thigh and hid it under his uniform. So Ehud brought the gift to King Eglon of Moab, and Eglon was a very fat. So kaya po ganun yung picture niya. Yan. Sige pa, basahin natin. The king told him to be quiet and then sent all the servants out of the room. Ehud went to King Eglon. The king was sitting all alone in the upper room of his palace. Then Ehud said, I have a message from God for you. The king stood up from his throne and he was very close to Ehud. Next po, basahin natin. As the king hindi ng pagkakasaksak tumagos daw sa tiyan hanggang sa likod. Ganon. Ehud then left the main room and the servant went back in. The servants found the doors to the upper room locked, so they said, the king must be relieving himself in his private toilet. The servants waited for a long time. While the servants were waiting for the king, Ehud had time to escape. He passed by the statues and went towards a trumpet there in the hill country of Ephraim. The Israelites heard the trumpet and went down from the hills with Ehud leading them. He said to the Israelites,
Ayan, sa wakas last na, they killed about 10,000 strong and brave men from Moab. Not one Moabite man escaped. So on that day, the Israelites began to for ilan po? 80 years. Sige po, bago pa tayo umupo, let's pray. Father, we thank you so much for this day. First service pa lang, marami pong salamat sa pag-minister mo, pero naniniwala ako sa second service, hindi mo rin sila palalagpasin, Panginoon. Marami pong salamat, Holy Spirit, for your presence being in this place. Speak to us, Lord, whatever the message you're pusong bato at isipang sarado, Lord God. Pero sa oras na ito, Lord, we will be here to be teachable, to be ministered by your word. And dalangin ko po, no, na itong salita mo ay magdadala ng transformation sa bawat isa. Makita po namin yung kahalagan ng salita mo na wala po kaming kayang gawin kung wala ka po. Bago niyo po ako sa inyong likuran, we worship you, we honor you. Lahat po ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen. Sige, sabihin mo sa left and right mo, handa ka na bang makinig? Sige po, makakaupo na po tayo. Amen, no? So makikita nyo po, no, talagang assassin ang atake talaga ng judge na ito. Brutal ang pagkakapatay niya sa hari ni si Eglon. Tama po ba? And maybe you're asking me, ano naman kapupulutan kong aral sa buhay niyan? Grabe naman, napaka-brutal. Tapos the way he killed the Moabites, talagang swift and deadly. Talagang wala siyang pinalagpas. How can I relate? Alright? Sige, puntahan po natin. What are the lessons we can learn from Ehud? Are you excited? Amen. So number 1 po, some conditions call for radical and swift action. Sabihin po natin, radical. In Judges chapter 3, verse 16 to 17, Ehud made himself a sword with 2 sharp edges that was about 12 inches long. So ito pong sword na tinutukoy dito ay yung double-edged sword. No, pakita natin yung picture. At ito pong weapon na to, it facilitated a straight stab rather than a hacking stroke. Kasi nga, double-edged siya, mas effective siya kapag talagang ini-stab diretsahan. Pero ito, diretsahang atake talaga. So, kita natin, nung sinaksak niya yung hari, tumagos sa taba. Di ba? Nakita niya, laki naman niya di ba? Tumagos sa taba ng tiyan niya hanggang daw sa likod. Ang tindi. No? Kaya nakita natin, etong si Ehud, the moment na inappoint siya ng Panginoon bilang judge, anong ginawa niya? Gumawa siya agad-agad ng sword at hindi na nagpatumpik-tumpik pa, pumunta na diretso sa king. No? And nagtataka kayo, paano siya nakalusot sa palace? Oo nga naman, hindi ba nila naisip? Di ba parang yung nangyari lang recently kay Trump, di ba? Assassination yan Di ba? Ang alam ng mga taga-Israel, lahat ng mga warriors ay right-handed. Bihira ang left-handed. Kaya po mautak si Ehud, kaya po ang ginawa niya, tinago niya yung weapon niya sa right thigh niya para madaling mahugot. So kung ikaw ay right-handed, itatago mo yung weapon mo sa left. So ang na-check lang ng bodyguards ay sa left. Okay, clear, wala siyang weapon. Mautak. Kaya hindi siya nahuli. So yung action ni Eglon, kita natin, may urgency and at the same time, may wisdom. Sabihin natin, urgency, wisdom. Diba? Alam nyo po, nakakalungkot lang sa atin, diba? Yung iba sa atin, may mga matagal ng urgent na pinapagawa sa atin si Lord, pero ini-ignore lang natin. Diba? Baka sobrang delayed na po ng ating obedience sa Lord. Lagi nating sinasabi, no, delayed obedience is what? Still disobedience. Amen? Baka meron po sa atin dito, ang tagal-tagal ka nang kinakausap ni Lord, sinasabi niyo, anak, mag-step out ka na sa comfort mo. Anak, mag-step out ka na, mag-lead ka na. Anak, mag-start ka na ng connect group. Anak, iwin mo na yung family mo. Anak, mag-share ka na ng gospel. Anak, I think it's time na mag-level up ka naman sa career mo. Baka may mga sinasabi po si Lord sa atin na kailangan po ng sense of urgency. Or pwede
na napambihira, ang tagal-tagal nang dinidil sa'yo ni Lord, pero bine-baby mo pa rin. Lord, gusto ko to eh. Ito yung nagpapasaya sa akin. Pero sinasabi ng Lord sa'yo, anak, hanggang kailan mo baby ang sin na yan, isurrender mo na yan. Ito nakakalungkot. Ang bilis nating umaksyon kapag hindi kalooban ni Lord. Sir, kasi Lord, ito yung feel ko. I feel so right. Diba? Parang pantropiko, no? Parang, feel so good, diba? Bawat araw sumasaya. Parang, anak, mali na ata yan diba? Tapos pag nagkamali ka, kapag nasaktan ka, ang sisisihin mo, sino? Sino bang nauna? Sino bang hindi nagpasama? Di ba ikaw? Kaya alam nyo, ang matindi kay Ehud, dinil niya agad yung source na nagpapahirap sa Israel. Diba? Niyuyurakan yung mga Israelita, niyuyurakan ang mga anak ng Diyos, dumiretso siya sa hari, agad-agad pinatay niya. At sinunod na inubos ang mga Moabites. Kaya nga in Judges 3 verse 27 to 28, sabi niya nga doon, in verse 28, no, laktawan na natin, he said to the Israelites, follow me. The Lord has helped us defeat our enemies, the Moabites. So makikita natin yung ginawang aksyon ni Ehud, no? It's about what? Deal with the main thing before the minor things. Sabi natin main thing. Minsan kasi ang dami nating gustong ayusin kung ano-anong mga focus natin, pero pambihira, ini-ignore natin yung main thing, which is God. Diba? For example, Sunday, ay, dami ko po kasing gagawin, maglalaba po ako, maghuhugas ako ng plato, kasi po ganito. Kapatid, unahin mo si Lord, makakapag-anta yung mga plato at labada mo. Amen. Pero wag naman po yung nag-iwan ng sinaing at saka ng plancha nyo po, wag naman. Diba? Kasi po, remember this, the enemies that we face are as real as Ehuds, but they are most often battle within ourselves. The battles we fight are not against other people, but against the power of sin. Ang matinding kalaban po natin, tandaan nyo, hindi tao, pero yung laban ng kasalanan sa atin. Kaya nga po, question ko po sa inyo na hindi nyo naman po kailangan sagutin, no? Pero sa inyong mga sarili lamang. Number 1, when was the last time God showed something wrong in my life and I took immediate and radical action to correct the error? Diba? Yung agad, pag may conviction na ng Holy Spirit sa'yo, agad-agad, Lord. Diba? Ask for forgiveness from the Lord. Hindi yung, hindi, okay lang. Gracious naman si Lord. Maintindihan niya naman ako. Hindi ka niya naiintindihan. Amen. Pangalawa, when was the last time I made a plan to obey God in a specific area of my life, then followed through a plan? Sabi ko nga, for example, sinasabi na sa'yo ng Panginoon, anak, it's time to start a connect group. It's start to win. Diba? Yung mga kaibigan mo. Pero sasabi mo, hindi, Lord, tsaka na. Diba? Meron kasi tayong culture sa Pinay na tinatawag naman niya na habit. Yung mamaya na lang, tsaka na lang. Tsaka na lang. Tsaka na lang, marami pa namang oras. Pero paano kung sabihin ko sa'yo, church, malapit nang bumalik si Lord. At mas malapit na talaga ngayon. Wow. Yan ang problema sa atin. Wala tayong urgency. Diba? Huwag nating i-delay ang obedience natin sa Lord. Baka masyado ka nang nagtitake time, kapatid. Anak, iwin mo na yung family mo. Hindi, Lord, bukas. Paano kung bukas dumating na si Lord? Makinig po kayo sa akin, oo, sukdulan ang grasya ng Diyos, pero tandaan mo, hindi unlimited ang time natin dito sa mundo. Anytime, Christ will return. Anytime. So kung hindi ka pa rin nagpapatawad, magpatawad ka na. Diba? Kung hanggang yan mainggitin ka pa rin, ay kapatid, i-deal mo na yan sa Panginoon. Hindi po ako galit. Amen.
let us take seriously of what needs to be done. Gawin po natin what God is asking you to do. Do not delay it. Do it. Sabihin po natin, do it. Diba? Kailangang aksyonan po natin. Ang dami nating ginagawa. Pagdating kay Lord, tira-tira. Huwag namang ganon. Sige po, i-declare natin this morning, follow after me, sabihin natin, ayusan na to ng relationship kay Lord. Agad-agad. Hindi ko na ede-delay pa. Yan, bantayan mo yung katabi mo. Pag wala pa rin pagbabago yan bukas, ay hindi ko na alam. Sabi mo sa katabi mo, hindi naman ikaw yun, di ba? Amen. May natututunan. So that's number 1. Some conditions call for radical and swift action. Pangalawa po, last point na po natin to. Number 2, God is ready to use our unique abilities to accomplish His work. Can we all say unique? Judges chapter 3 verse 15b, sabi dyan, Ehud was from the tribe of Benjamin and was trained to fight with his. Meron po ba dito mga kaliwete? Taas po ang kamay ng mga kaliwete. Uy, marami. Kanina sa first service, para mga ilan lang no? Diba? So, may mga kaliwete po pala tayong kasama. Alam niyo po, being left-handed sa time po ni Ehud was considered an exceptional ability. Wow! Sabi natin, Diba? Alam niyo po, kung di niyo po alam, ang tribe po ng Benjamin, they were left-handed. In fact, in Judges 20 verse 16, sabi doon, there were also 700 trained soldiers who were trained to fight with their left hand. Each one of them could use a sling with great skill. They all could use a sling to throw a stone at a hare and not a miss. Sabi ko nga, ito yung mga masarap kasama pag magmananakaw kayo ng mangga. Maong iramang palsiit. Diba? Talaga pag isang palsiit ng boom. Diba? Isang basket agad. Wow. Joke lang po, huwag kayo magnakaw ng mangga. Alright? So magaling po itong mga ito. And alam niyo po, pero sa time nila, in ancient world, okay, left-handed people were often forced to become right-handed. Kasi feeling nila kapag left-handed ka, parang defect yun. Okay, kaya being left-handed in their time was more unusual. Alright? Pero let me tell you, this is a reminder for all of us that God can use abilities and traits that other might seem inferior or out of the norm. Akala mo, weakness mo yan, pero pambira, gagamitin pala yan ni Lord ng matindi. Amen? Alam niyo po, hindi po ako naniniwala na walang tao na wala siyang talent or skill. Diba? Minsan, alam niyo po, ang sarap batukan, lalo na pag Kristiyano na, anak na ng Diyos, sasabihin, tatanungin mo, anong talent mo? Wala pa akong talent eh. Maganda lang po, tsaka gwapo lang eh. Wow. Diba? Kilala niyo po si Nick Buhik eh. Paa at kamay. Nilagay ko yung picture na nagsiswimming kasi sana all marunong mag-swimming. Walang paat, kamay ako nga sa gilid-gilid lang, tamang kapit lang. Pero ito pambihira, yung inferiority niya, ginamit siya ng Panginoon to be an evangelist, to share the word of God all around the world. Amen. Kaya nga po, this is a question that I want you to ponder. Sabi dito, when was the last time I asked God to show me how He could use something unique about me as He used Ehud's left-handedness? Kapatid, meron at meron yan. You have to discover. Diba? Bilang anak ng Diyos, hindi pwedeng wala kang kayang gawin. Magaling kang dumaldal. Pastora, dumaldal na lang po talagang kaya. Alam mo, pwede ka sa consolidation namin. Yung mga newcomer, ikaw, di ba, Pastora Jabal, ikaw ang mag-follow up. Dadalin mo, kamusta ka? Alam nyo, kailangan po namin ng mga ganyan. Yung po lang unique, hindi. Maganda, magamit natin. Diba? Ano pa, magaling kang gumawa ng kwento? Ikaw magawa-gawa kang kwento.
Sumama ka kaya sa script tsaka production namin. Kailangan namin na mga ganyan na yung magaling gumawa ng kwento. Diba? Diba? Hindi lang actually sa church, diba? Pero pwede kang magamit to, create an impact sa labas. Diba? Magaling ka magtimpla ng kape. O di magtayo ka ng kape business mo, diba? Kaso po 3-in-1, yun lang. Siguro lamaw na lang ang ano mo, diba? Alam niyo po, many Christians who excel in their skills are being used by God to bring people to Him. Kasi po, alam niyo po, walang anak ng Diyos na mediocre lang. Yung saktuhan lang. Di ba? Walang ganon. Pag anak ka ng Diyos, you are unique, you are exceptional, and you can do great exploits for the Lord. Huwag mong sabihin, hanggang dito na lang ako, pastora, wala na ako marami. Hindi! Ang problema din sa atin, mahihain tayo. Hiya po, huy. Pero pag pupunta sa Coffee Buy, yung Tupperware, ibabalik ko, sakto may handaan, diba? Diba? Kasi po, maraming nasayang na magagandang opportunities, kaya lang anong problema sa'yo? Nahihiya ka. Sabi nga nila, ang hiya ay para lang sa kabayo. Hiya. O sige po, pag uwi niyo po, magigets niyo po yun. Yun pala yung joke ni Pastora, gabi na po, 7 p.m., magigets niyo po. Kasi alam niyo po, kapag ang isang tao na akala niya wala siyang kwenta, ay nag-iiba ang destiny kapag nilalagay niya na ang buhay sa kamay ng Diyos. Hindi niyo ba napansin yan sa mga sarili niyo? Nung wala ka naman sa Lord, hindi ka naman ganyan. Baka nga nasa bahay ka lang di ba? Pero pambihira, hindi mo akalain magagamit ka pala ng Panginoon ng ganito. Tandaan po natin, pinili ka ng Diyos kahit hindi ka namang kapili-pili. 1 Corinthians 1 verse 27 to 29, basahin po natin ang Bible version. Pinili ng Diyos ang na walang kwenta para ipahiya ang marunong at pinili niya ang mahina para ipahiya ang malakas. Yung sa tingin ng mundo ay kawawa at walang kwenta, yun ang pinili ng Diyos para wasakin yung mga bagay na sa tingin ng mundo ay mahalaga. So, ibig sabihin, walang pwedeng magyabang sa Diyos. So, the more na alam mo pala na hindi mo deserve to be chosen, the more you will do your best kasi naiintindihan mo na yung buhay na meron. So galing ka pala sa Diyos, bakit ganyan ka mamuhay? Parang ang lamya-lamya mo. Lord, I want to be a blessing in my workplace. Papasok ka man. Lunas lalaman. Kapatid, wala ka man lang ka-joy, di ba? Buti na lang si Joy, ang pangalan niya Joy, pero may joy, yes. Di ba? Ano ba yun, di ba? Deserve ni Lord ang the best at yan yung tanging paraan para maibalik mo yun sa Kanya. Galingan mo for the glory of Jesus, do your fight for purity. Be the best mentor. Be the best mother to your children. Be the best father. Be the best anak. Diba? Be the best. Amen. Kasi yan ang deserve ni Lord. Alright? So balikan po natin. 2 points po natin. Lessons from Ehud. Number 1, some conditions call for. At number 2 po, panghuli. Amen. Now, dito po ako pasok si Ehud doon sa, actually CR yun kung tutuusin, comfort room, kasi nagbabawas siya. Ayan. Okay? In Judges chapter 3 verse 20 to 22, Ehud went to King Eglon. The king was sitting all alone in the upper room of his palace. Then may mensahe ang Panginoon para sa'yo. Alright? D.L. Moody, a great love Baptist pastor and evangelist in England, nung sinabi daw po ito ni Ehud, na I have a message from God for you. Sabi niya, he poured some thoughts from this powerful statement.
of Ehud. Number 1 po, sabi niya doon, sige pakita natin, God's message must be received with reverence. Pangalawa, yung ginawa ni Ehud, pinapakita lang, sabi doon, that God's messages are sharp as a two-edged sword and can cause death. Alam niyo po, hindi man sikat si Ehud, kaya ng mga kilala nating mga judges, no? Pero very notable ang ginawa niya because he took God's assignment very seriously. Especially when it comes to the message of God. And yung way of killing niya is literally kung paano niya pinotray ang Hebrews 4 verse 12. Sabi dyan, for the word of God is what? Alive and powerful. It is sharper than the sharpest two-edged sword, cutting between soul and spirit, between joint and marrow. It exposes our innermost thoughts and desires. So yung ginawa ni Ehud, sabi niya, ikaw Eglon, inaalipusta mo yung anak ng Diyos. Ikaw Eglon, inaalipusta mo, niyuyurakan mo ang Diyos. Heto ang that the God of Ehud is alive, sharper than the two double-edged sword. Kaya naman nyo, alam nyo po, sa lahat ng mga judges, si Ehud ang nagbigay ng pinakamatagal na kapayapaan for 80 years. It was the longest year of peace among other judges. Kaya po sana maging gaya po tayo ni Ehud. Itrato po natin ang salita ng Diyos with reverence, ng may mataas na paggalang. Aralin mo ang Word of God, sundin mo ang Word of God. Problema sa atin, dami na din nating binabasa, puro tayo motivational quotes. Alam nyo, puro tingin na lang tayo sa FB para ma-inspire. Kapatid, di mo kailangan yan. Kung gusto mo ng matagumpay na buhay, mahalin mo ang Word of God. Sasabihin mo, ang hirap naman yung Word. Lagi na lang pinapakita, makasalanan ako, ganyan. Alam mo, kung pinapakita, ina-expose ng Bible ang sin mo, then treat it with urgency. Huwag mo nang i-delay, huwag mo nang patagalin pa, humingi ka ng kapatawaran sa Panginoon. At ito pang nakakalungkot, sinasabi natin, di na ako kinakausap ni Lord nakakalungkot, ano ba yan? Huwag mong sabihin, hindi ka na kinakausap ni Lord kung hindi ka naman nagbabasa at nag-aaral ng Word. Kasi diyan ka niya kakausapin Minsan gusto pa natin prophetic word. Gusto pa natin, anak, mahal kita. Gusto natin audible voice lagi. Kapatid, hindi ganon. Sa totoo lang, ang tagal-tagal ka nang gustong kausapin ng Panginoon pero hindi mo lang binubuklat yung Bible mo. Kaya nga, sabi in Hosea 4 verse 6, my people are destroyed for lack of knowledge. Church, nasa last days na tayo. Huwag tayong tamarin. Sasabihin mo sa akin, matagal na akong Christian, alam ko na yung mga verse. Gusto kong sabihin sa'yo, wala ka pa nga sa 1% ng kaalaman ng Panginoon. So bakit hindi natin aaralin ang salita ng Diyos? The more na alam mong maraming hindi ka alam, the more na kailangan mong mag-aral. Gaya po ni Ehud, yun yung susi ng tagumpay. I have a message from you, from God. Kasi kung alam mo lang gaano kayaman ang Word of God, hindi ka mamumuhay na talunan. At kung alam mo lang kung gaano kasarap kilalanin ang Diyos through His Word, hindi mo siya iiwan. Bakit ka nang iiwan? Hindi mo kilala Diyos mo Pero kung kinikilala lang natin si Lord through His Word, ay kapatid, ang sarap. Ang sarap mabuhay ng isang Kristiyano kahit minsan maraming paghihirap. Pero wala pa ring tatalo sa buhay na kasama ang Panginoon. Palakpakan po natin ang Diyos. Sige po, sa oras na ito, tatayo po tayong lahat.
Sige po, with eyes closed, no? Sa oras po na ito, magpapadil po tayo sa Panginoon ng ating mga puso. Hayaan nyo pong i-expose nyo po yung puso nyo sa harapan ng Panginoon. Ano ba yung mga bagay ngayon na ini-expose sa'yo ni Lord? Sige, search your heart. Imposibleng walang mga bagay yan na pinapaalis sa'yo ni Lord. Imposibleng may sin dyan na hindi mo maalis-alis. Meron yan. Kasi ang totoo, ini-ignore lang natin. Wala tayong urgency. Pag sinasabi ni Lord, pinapabayaan lang natin. Na hindi mo alam na da-damage na pala ang relationship mo sa Lord. Kaya yan yung nagiging dahilan bakit hirap kang sumunod. And maybe, gaya ni Ehud sa pagiging kaliwete niya, maaaring tinitignan mo ang sarili mo ngayon na minamaliit mo. Ganito lang ako, feeling ko po wala akong mararating. Feeling ko po, I'm not worthy. Pakiramdam mo, wala kang kwenta. Pakiramdam mo, hindi ka na niya gagamitin. Kasi ganito lang po ako eh. Pero alam mo, sabi ng Lord sa'yo, it's time to come out of your comfort. It's time to give your life to God and give your best. Hindi kita nilalang anak para maging ganyan ka lang. Amen. So come on, pa-expose tayo sa Panginoon ng estado ng puso natin, yung mga weakness natin, yung mga sins natin na nagiging mitya para hindi tayo makalapit sa Kanya.